So, the lesson is soul making and appropriation and improvisation. Okay. Were you able to see the PowerPoint? Can you please thumbs up? Nakikita niyo yung PowerPoint? Yan. Thank you. Yun lang yung recording. Okay. So soul making, appropriation, and improvisation. Before we go to the other eras of art, let's discuss first itong tatlong bagay na ito. No? So contextual analysis, the context in which art is created and displayed, plays a crucial role in shaping its meaning. Historical, cultural, and social context are significantly influence how art is perceived and interpreted by audience. And then artistic meaning is a complex concept that can be derived from various elements such as symbolism, color composition, and context. Understanding how viewers interpret and connect with art is essential for artists and critics alike. Symbols in art can evoke deep emotional responses and convey complex messages. Artists often use symbols to communicate themes and ideas that may not be explicit in the artwork itself, leading to a rich and multi-layered artistic experiences. So, ang concept po no, ng artistic meaning is that kailangan yung context ay ma-analyze. So, when you are the artist, kapag ikaw yung artist, kailangan pag gumawa ka ng art, somewhat in the context na naiintindihan din ng audience yung art mo. Because kapag wala yung context, no, wala sa context or hindi maintindihan, let's say in Philippine context, di ba may mga pagkakataon nagjo-joke tayo ng English. Di ba may mga joke na English pag nanonood tayo ng mga American contents. Pag nag-joke sila, parang hindi nakakatawa sa atin or tagal natin magets yung comedy. The reason is hindi kasi natin context, no? Hindi natin alam yung meaning or hindi ganun kalinaw sa atin yung mga meaning, yung mga context na ginagamit o yung mga connections. Ano yung connection na nagde-define ng mga meanings. So, in making an artwork, you have to create an artwork that uses symbolism, gumagamit ng simbolo na nagmumukhaan ng mga audiences mo o ng mga makakakita ng iyong artwork. Kasi pag hindi nila maintindihan yung simbolismo, hindi nila maintindihan yung artwork na ginawa. So, now, for us to make other people's understand our art, dumarating yan yung improvisation na tinatawag. Improvisation. Improvisation in art involves spontaneous and intuitive decision making. So, kailangan mo mag-decide. Instead of using this color, ibang color gagamitin mo. Instead of using these symbols, ibang gagamitin mong simbolo, yung simbolo na may intindihan. So, ganun. Parang tayo nag-a-adjust. While you're doing the art, while you're doing the painting, while you're doing the writing, while doing the acting, ano man ginagawa mong art, habang ginagawa mo yun, you are adjusting. So, yun yung tawag doon, improvisation. No? Nag-i-improvise ka. Binabago mo yung mga gamit mo na mga simbolo or mga salita para mas maintindihan ng audiences yung iyong sining. Artists embrace improvisation to tap into their subconscious, break free from conventional techniques, and explore new artistic directions. So itong ginagawa na improvisation ng mga artists ay nagdudulot ng pag-explore o paglalakbay sa artistic direction, ng mga makabagong artistic direction. Lang ha? Okay. So, thumbs up, Matt. Narinig niyo ba ako? Malinaw naman ba? Narinig niyo ako? Alright. So, next. So, yung pag-improvise nga na ginagawa ng artist ay nagdudulot para makabuo siya ng panibagong pamamaraan ng sining in exploring art directions. So, analyzing issues in art appropriation. So, art appropriation raises ethical and legal concerns related to intellectual property rights, cultural sensitivity, and the commodification of art. Artists and audience must navigate these complexities to ensure
respect for original creators, and diverse cultural heritage. So sinasabi dito na kapag gumawa tayo ng improvisation, no? Pumapasok naman tayo sa tinatawag na appropriation. Ano naman yung appropriation, sir? So kapag magpapalit ka, kasi syempre may nauna kang plano, may nauna kang disenyo, may nauna kang mga salita na gagamitin mo. Kaso, through improvisation, mababago yon. So, while changing it or adjusting your art through words or through the elements, through the symbols, kailangan manatili pa rin yung appropriation. Yung appropriation or considering the legalities, tama pa ba yung aking gagamitin salita? Tama pa ba yung simbolo na aking gagamitin? Nararapat ba? Ethical ba? Baka kasi minsan unethical na o kaya ay kung galing na ito sa ibang kaisipan or kaisipan galing sa ibang tao. Nangihiram na tayo without acknowledging it or ginagamit natin ng hindi natin kina-copyright o hindi natin man lang binabangkit kayo natin na hirap yung kaisipan na ginamit natin dahil yun yung mas appropriate or mas katanggap-tanggap mas maiintindihan ng ating audiences. Naintindihan niyo yun? Parang pag gumawa ka ng kanta, di ba? Pag gumawa ka ng kanta, gumagawa ka ng lyrics, ngayon, may mga part ng lyrics mo na sa tingin mo hindi tutugma doon sa tono o sa tempo ng iyong awitin. So ngayon binabago mo yan. Kaso, dahil sa sobrang dami na ng mga awit na isulat at naikanta, may mga di natin maiwasan na parang nangihiram tayo ng liriko galing sa iba pang awitin na natin narinig. So yun yung tinatawag na challenges of art appropriation, that when we feel a certain different symbol or a different word is more appropriate, minsan na iiwasan natin or nakakalimutan na i-consider na maaring ang bagong simbolo na ito o kaya ay bagong salitang ito ay nagamit na or nahiram na galing sa ibang nauna sa ating manunulat o kaya ay gumagawa ng sining. Naintindihan? Thumbs up na kayo kung naintindihan ninyo yung art appropriation. Yan, thank you, no? So, konektado yan, improvisation, kumbaga, improvisation, pag-adjust mo kung ano yung mas maiintindihan. Kaso, ang kasunod na problema is art appropriation. Baka nanghihiram na tayo ng mga naunang kaisipan. Now, in the soul-making in art, soul-making in art refers to the process of self-discovery, emotional expression, and spiritual creative practice. Artists engage in soul-making to deepen their artistic voice, connect with their inner selves, and produce authentic and meaningful works. So, lahat ng artists, no? May tinatawag tayong creative block na tinatawag. No? Yung creative block, yun yung mga oras o mga pagkakataon na parang hindi ka mag-isip ng creativity, no? Walang pumapasok sa iyong creativeness. So ngayon, nangyayari yon, pero meron pa isa pa, yung before doing any artwork, bago ka palang magpasimula ng paggawa ng CD, ang tawag naman doon is soul making. Parang nag-aano ka, kinakausap mo yung sarili mo, o kaya ay parang hinahanap mo yung sarili mo. No? Kung anong klaseng artwork ang gusto mong gawin, at ano yung mga layunin na gusto mo iparating sa gagawin mong artwork. So, yan yung self-discovery, emotional expression, and spiritual growth through creative practice. Yung iba namamasyal, yung iba ay kumbaga pumupunta sa mga lugar na magbibigay sa kanila ng inspirasyon, no? Ang mahalaga, saan man sila pumunta, ang mahalaga ay mahanap nila yung inspiration or motivation for them to create an artwork. That's the soul making in art. Now, there are artistic potential. Lahat tayo ay maaaring maging artist. Ang kailangan lang natin is to develop artistic potential through soul making. So any one of us can be artists that can enhance their artistic potential by engaging in soul making practices that foster self-awareness, emotional exploration, and creative risk-taking. Embracing vulnerability and introspection can lead to breakthrough in artistic expression and innovation. So,
kung tayo ay papasok sa tinatawag nating self-awareness, pagkilala sa sarili natin, ano yung kakayanan natin, ano yung kaya nating gawin, yan, emotional exploration o yung unawa doon sa mga emosyon na ating nararamdaman at pati yung creative risk-taking o yung paggawa ng sining ng pagsubok kung anong sining yung ating kayang gawin. Kung gagawin natin itong tatlong proseso na ito, ay maaaring marating natin yung tinatawag nating artistic potential. Lahat po tayo ay may kakayanan o kaya ay pwedeng maging artist basta mahanap lang natin yung ating sarili or yung maging self-aware tayo. Self-aware sa kakayanan natin, self-aware sa mga emosyon na naikaya nating ipahiwatig o ilabas sa pamamagitan ng sining at pati yung mga skill no in creating the art. Yan, photo appropriation in art. So, investigating photo appropriation. So, ang pinakabilis parang ang pinakamadali na maging artist is through photo appropriation. It involves the use of existing photographic images in artistic context, challenging notions of originality and authorship. Artists reinterpret, remix, and repurpose photographs to explore themes of memory, identity, and cultural narrative. So pwede tayong pumasok sa photography no, as a way of artistic approach na tinatawag. Ayan. Yung photo appropriation ay dahil may mga larawan na no, pwede nating mag-explore paggawa ng mga collage, paggawa ng mga disenyo, kaya ay pag-i-improve, kaya ay pagkuha ng larawan. Itong mga klase ng sining na ito ay pwede nating gawin na makakatulong sa atin para mahanap kung anong klaseng sining ang ating kayang gawin or gusto nating magawa. Okay? So there are types of appropriation. Art appropriation takes various forms, including cultural appropriation, intertextual referencing, and homage to artistic predecessors. Each type of appropriation raises unique questions about artistic originality, influence, and boundaries of creativity. So pwede tayong gumamit ng mga nauna ng mga sining. Pwede natin gamitin yung mga naunang mga sining, mga naunang larawan, mga larawan sa magazine, mga larawan sa dyaryo, sa nakuha natin mga pictures sa internet, at i-repurpose ito. No? Pwede natin i-repurpose o gumawa ng sining out of it. Ayan. It's an easy way to create or form an art. Kaya tayo pinapagawa tayo sa eskwela ng collage. Ayan, bakit? Kasi napakadali lang pag-express ng emotion natin through collages, no? Yung mga collage na yan, pag ginawa natin yan ay may express natin yung ating sarili. Yan. Sa napakadaling paraan, hindi mo na kailangan magpinta, hindi mo kailangan pwede na kung ano-ano. Ayan, pwede mong magamit. Kumbaga, napakadali na lang i-express yung iyong emosyon sa pamamagitan ng art through these appropriations. And second to the last, examining cultural impact of art appropriation. Art appropriation can have profound effects on cultural identity, representation, and heritage. Understanding the cultural impact of artistic borrowing and contextualization is crucial for fostering inclusivity, diversity, and equitable artistic practices. So, yung gagawin nating mga art appropriation, paggawa ng sarili nating sining o kaya paggawa ng sining out of different artworks na pinagsama-sama natin, it has a cultural impact. Yan. It tells our cultural identity, ano yung mga representasyon sa kaisipan natin, at pati yung ating pinagmulan, yung mga pamamaraan ng ating pinagmulan dahil tayo Pilipino, yung mga kaisipan at mga kulturang lumalaganap o nagahari sa lipunan natin ay maaari nating maipakita sa pamamagitan ng art appropriation o yung paggamit ng mga CD at pag-repurpose o paggawa ulit ng CD from other artwork. Okay? So, ayan. Students are assigned to look for works that have been appropriated in any forms. Medyo hindi ko na ito ipapagawa siguro sa inyo. No? Kasi may isang production ako na ipapagawa sa inyo. Pero sa ngayon, ang pag-usapang gawin ninyo ay ano na kayo ng grupo, magsimula na kayo ng grupo. And di ba may groupings naman tayo? I think may groupings tayo, di ba? Tama ba, President?
Hindi po, sir. Wala tayong groupings? Wala po. Okay. So, ngayon, since wala pa tayong groupings, ang gagawin ninyo ay mag-groupings na kayo ng apat na grupo sa section ninyo. No? Yung apat na grupo ng section na yon, per section ay dapat mapagplanuhan ninyo kung yung pagbisita sa museo. No? Meron kayong museo na bibisitahin at may papagawa ako doon. Pero sa ngayon, kukuhin nyo na muna yung groupings. Yan, yung groupings. Tapos, per grupo na yon ay mamili na kayo ng museo na pwedeng puntahan. Kung magtitipid kayo, pwede naman kayo sa museo ng museo ng Valenzuela o kaya may iba pang museo na malapit. Kapag wag naman yung sobrang layo, no? Wag naman kayo pumunta pa ng ibang bansa para sa museo. Yung malapit lang. Ang gagawin natin ay yung final requirement ninyo, no? Saka ko na sabihin yung final requirement ninyo sa klase na natin, sa face-to-face na klase. Okay? Sa ngayon, gumawa muna ng grupo, apat na grupo sa kada section, tapos pagplanuhan or mag-schedule ng pagbisita sa museo. Okay? Sa December na. Okay, sa December. Okay? Sige. Ayun. Meron bang tanong? Gusto linawin? Kung wala naman. Okay, kung wala nang tanong, no, isasara ko na itong video na i-close ko muna, stop recording ko 'tong video.